Magandang hapon po mga kapatid, mga kaibigan. Ito po muli ang inyong pong lingkod, si Brother Paul Rito Jose, pastor ng Jesus Christ Baptist Church sa Santa Maria, Bulacan. And this is our time in the Word of God. At tayo po muli nagpapasalamat sa Diyos na meron pa rin po tayong ministeryo kagaya nito. At plano ho natin na talagang ituloy-tuloy ang ministeryo nito because we find it helpful sa ating mga kapatiran. Yung iba nating mga members ay nagtatrabaho sa Maynila at walang pagkakataon na maka-attend sa ibang mga home Bible studies po natin dito at ito ho ay magiging kapaki-pakinabang po sa kanila. Well, bago ho tayo dumako sa ating hong devotion study ngayong hapon pong ito na may kinalaman sa ating hong pangangaral last Sunday, ay nais ko ho munang magbigay ng ilang mga reminders and announcements. Una ho, pray ho nating patuloy ang nangyayaring construction sa ating hong bahay-sambahan. Pinakita ko ho yung ilang pictures nung nakaraan. At pero mas marami na ho ang nagawa ngayon. Pero tuloy-tuloy pa rin ho ito at marami pa rin balak gawin. At ito ho ay sa pagpapatibay at ilan na rin pagpapaganda ng ating bahay-sambahan. And if you want, mga kapatid, if you want to be a blessing and also ay pagpaparaan din, pagkakataon din, pagpalain ng Panginoon. Sabi nga ng isang kapatid ho natin ay ito'y magiging means din na pagpalain tayo ng Diyos, ay we can take part sa bagay na ito. So if you are interested kung paano, please do let me know. You can send a private message po sa akin para ho magkakatuwang tayo sa pagpapaayos, pagpapatibay ng ating hong bahay-sambahan. Ano po? And also, pag-pray natin Sister Jinjin, kanina nakatext ko ho siya, natuloy ang kanyang chemotherapy ho today. At pag-pray natin, alam natin na pagkatapos ng chemotherapy at saka sumisipa yung side effect nito, yung matinding pandalata, at marami pang nararamdaman. So, please pray for Sister Jinjin, and would like to encourage, lalo na yung ating mga ladies, if you can make the step of communicating with her. Iba pa rin yung may nakikipag-usap sa kanya, iba pa rin may nagre-reach out sa kanya, at nawa ay tayo ho ay humakbang sa bagay na yun. And also pray for our pregnant ladies. Una ho si Sister Rain Sausa ay I believe, if I remember correctly, next month na ang kanyang due date. So pag-pray ho natin si Sister Rain, at alam ho natin yung kanilang kalagayan ay medyo mahirap sapagkat ang kanyang mister ay nasa Amerika, at yung plano nila na makauwi sana at doon manganganak si Sister Rain sa US ay hindi niloob ng Panginoon dahil nga sa pandemic na nangyari at napakahirap ng travel. So pag-pray natin si Sister Rain, maging maayos ang kanyang panganganak. And also, isa pa ho sa ating expecting mom ay si Sister Marica Abizas. Pag-pray natin yung kanyang kalagayan. Kagaya na sabi natin, meron pa rin siyang UTI. So pag-pray ho natin na ito'y mabilis na gumaling at maging maayos ang mag-ina. At pag-pray din ho natin yung ating mga kapatiran. Meron, sabi ko nga kanina, meron tayo ilang mga kapatiran lumuluwas ng Maynila para magtrabaho, at nawa, ingatan sila ng Panginoon. Isa pa ho na nais hong nawang ipag-pray ho natin ay ang ating hong Ladies Fellowship and Men's Fellowship, at gagawin pa rin ho yan online. So wait for further announcements. At sa ladies, alam niyo naman ho yung kalagayan ng ni Sister Sheng. So pag-pray ho natin yun. At also ang ating Men's Fellowship naman ay schedule ho natin, Lord willing, August 1. August 1, that is a Saturday. Magkakaroon tayo ng, again, online Men's Fellowship. Pag-pray ho natin kung kailan tayo magkakaroon na ng face-to-face Men's Fellowship. Pero sa ngayon, dahil alam natin na more than doon sa mga nakaraang panahon ay marami na. The last na balita na nasagap ko ay around 80 na, 80 ang cases ng COVID-19 positive dito lang po sa ating munisipalidad. So nawa ay patuloy tayong mag-ingat at maging matalino. So pag-pray ho natin yan, again, August 1, 5 p.m., that's a Saturday, ay meron tayong muling online Men's Fellowship. Ano ho? So nawa ang mga kalalakihan, even mga young people na lalaki ay mag-take part, at nawa tayo ho ay pagpalain ng Diyos. So for Ladies Fellowship, wait for further announcement. Salamat ho, and I would like to encourage you to please continue to be
faithful dun sa inyong group chat, yung inyong Bible reading, yung inyong mga prayer requests, mga pictures and so on. That's very, very good. Alam niyo, every day na meron kang pinaglalaanan mo ng pansin at alam mo yung patungkol sa mga spiritual na bagay, that is good. And also, our young people's group chat, active na active ang ilang mga young people natin, posting a proverb every day and sharing their insight patungkol dun sa Proverbs na yan. And I'm very, very blessed. So, salamat po. Salamat. At challenging all other young people, please take part to our Proverbs Daily Challenge. So, yun ang ilang mga announcements natin. At also, sa Friday, meron tayong Time in the Word. At yun hong ating Sunday ministry, 8:30 ang ating Sunday School, 10 a.m. ang ating morning worship service, 6 p.m. ang ating evening worship service. And reminder mga kapatid, hindi ka mamimili sa A, B, and C. Required tayo as much as we can to be in attendance or even online attendance sa mga lahat ng gawain na ito. So muli ho, ay wag nating pabayaan ang atin hong mga gawain. So let us now go to our time in the Word. At kagaya ng sinumulan ho natin last week, ay our Wednesday time in the Word ay sinusubukan nating ituon sa pagre-review, pagme-meditate, to go back on some things na maaaring pwedeng i-clarify pa or i-meditate pa yung mga nadaanan natin sa ating pag-aaral at pangangaral nung Sunday. At I've chosen a single point, or baka mamaya umabot doon sa pangalawa, pero tingin ko doon pa lang sa isa ay ano na yung ating oras to clarify more yung isa sa mga punto na atin hong nahaging last Sunday. So, una, gusto ko lang kong i-remind, if you have questions patungkol ho sa ating mga pag-aaral at pangangaral, ay magandang i-forward nyo sa akin ito, i-PM nyo sa akin, wag nyo i-post dun sa ating group or sa ating page, kundi private message nyo sa akin. And tingnan natin kung i-discuss ko natin yan personally, or through private messages, or i-discuss natin dito sa ating time in the Word. So maganda po yun. And also, ginagawa ho natin ito para maaaring maging gabay ng mga ama ng tahanan, particularly, or kung not available ang ama ng tahanan, ng ina ng tahanan, to gather the family and to have a family time in the Word. Napakaganda. From Monday to Saturday, sana ang time in the Word ng buong pamilya ay hindi lang Wednesday and Friday with Brother Paul. No, maganda. Unahan dyan ng tatay, led by the father, family time in the Word, or kung wala ang tatay, led by the mother, or kung yung magkakapatid lang ang nahan doon, ililid nila ay magkaroon ng family time in the Word. At isa nga sa pwedeng gawin ay to go back doon sa, kung hindi nyo alam kung saan nyo sisimulan, ay isang magandang gawin, go back doon sa preaching and i-discuss yung ilang mga points, i-share yung mga insights or yung pangungusap ng Panginoon sa pamamagitan ng katotohanan na binigyang pansin sa atin hong mga pag-aaral. So muli, I hope that will be a challenge, a blessing, and a means of God's grace para ho sa bawat isa sa atin. So bago ho tayo dumako, and we will be on 1 Peter chapter 2, because nandun yung ating preaching last Sunday morning, at yung isang punto na gusto ko medyo mas buksan pa natin, medyo mas tingnan pa natin sa salita ng Diyos ay naroroon. Pero bago yun, mag-pray ho muna tayo. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po muli. Pinupuri ka namin tunay, Ama, na pwede kaming lumapit sa iyo. Alam namin na kami nakakalapit sa iyo, nakakatawag sa iyo dahil sa aming Panginoong Jesucristo. Hindi dahil naging mabuti kami, hindi dahil naging masunurin kami, kundi may namamagitan para sa amin. Salamat po, O Diyos. At lalo't higit, salamat po sa dakilang kaligtasan na binigay mo sa amin sa pamamagitan ng aming Panginoong Jesus, na siya ang nagbayad ng aming mga kasalanan, nalibing at muling nabuhay, upang kami na mga sumasampalataya sa Kanya ay magkaroon ng
buhay na walang hanggan. Salamat po, Diyos. At Panginoon, sa gitna ng pandemic na ito, kung saan milyon na ang naapektuhan, libo-libo na ang namamatay, nawa ito'y lalong magtulak sa amin na makita ang epekto ng kasalanan, hindi lamang sa mga personal na buhay, kundi sa buong mundo. At kami ay lalong maging excited sa ipinangako mong bagong langit at bagong lupa. Sa pinangako mong glorified body na hindi nasisira at hindi namamatay. Sa pinangako mo na ipinaghanda mong lugar para sa amin, sa piling mo. Panginoon, awatin mo kami sa mundong ito. Tulungan mo kami na patuloy na tumingin sa mga bagay sa itaas. Lord, amin din pong hinihiling ang iyong paggabay, iingat sa aming mga kapatiran na nasa kalagayan ng matinding pangangailangan. Sister Jinjin, o Panginoon, salamat sa iyong probisyon na kumpleto ang kanyang gamot at naidaos ang king. Si Brother Dave Paule, Lord, we pray for your comfort para sa kanya. Nawa, magawa ng paraan na ang gamot ng kanyang kailangan na ma-import na. Lord, tulungan mo po. Ingatan mo po. Bigyan mo po ng kapahingahan ang kanyang katawan. Kaginhawahan. Ganun din po, O Diyos, ang amin pong mga kapatiran na may mga dinadalang sanggol sa kanilang sinapupunan. Si Sister Rain, malapit ng panganganak, we pray na umikot ang bata sa tamang posisyon, na maging maayos silang mag-ina. Bigyan mo siya ng lakas, tulungan mo siyang kumapit sa iyo. Yun din po, Panginoon, ang aming kapatid na Sister Marika, nawa ang kanyang UTI ay mabilisang gumaling at maging maayos silang mag-ina. Panginoon, nilalapit din namin sa iyo ang aming pong gobyerno, aming pong presidente, mga tao na nasa paligid niya at nagpapayo. Lord, bigyan mo sila ng karunungan. Panginoon, nilayo mo po ang mga may masasama at makasariling kaisipan. Nawa, O Diyos, ay tulungan mo ang aming gobyerno na mapangunahan, maingatan, mabantayan ang bansang ito na yung kung saan sila nilagay bilang mga lingkod. Dalangin ko rin po, Panginoon, ang aming pong iglesia. Sa mga ginagawa po dito, O Diyos, ikaw po nawa ang mag-ingat. Nawa ito'y patuloy na ikatibay ng struktura kung saan kami ay nagdadaos ng pagsamba. Lord, amin din pong hiling. Nawa dumating ng mabilis ang araw na kung saan kami bilang mga mananampalataya ay muling sama-sama na sumamba sa iyo. O Panginoon, ingatan mo kami, tulungan mo kami maging sa aming pagbubulay-bulay, pag-aaral ng iyong salita ngayong hapong ito. Lahat ng papuri ay sa iyo mauwi. Maraming salamat po. Salamat po sa kaligtasan. Salamat po sa buhay na walang hanggan. Lahat ng ito ay dalangin na sa pangalan ng aming Panginoong Hesukristo. Amen. Well, maraming salamat sa Panginoon. And by the way, salamat po sa lahat ng bumati. At ngayon ho, kagaya ng pinost ko, ay ika-8 months o 8 months na ang aming anak na si Timothy. Ano po? So again, let's go to 1 Peter chapter 2. 1 Peter chapter 2. At basahin ho natin yung dalawang talata na pinaglaanan natin ng pansin last Sunday. At titutukan natin, actually not a verse, but a praise on that verse. Just 2 words. At titignan natin ng mas malalim ito at pupunta tayo sa ibang mga parte ng salita ng Diyos para mas magkaroon tayo ng biblical na pagkaunawa nito, sapagkat merong iba't ibang mga pananaw patungkol sa bagay na ito na namamayani sa ibang mga iglesia, sa ibang mga Kristiyano. At nawa ay kung meron man sa atin ngayon na matcha-challenge ang ating pananaw sa bagay na ito, I pray na hayaan natin ang salita ng Diyos ang maging basihan, ang salita ng Diyos ang magtama or sumuway sa mga maling paniniwala. Ano
po. So tingnan natin, 1 Peter chapter 2 verse 9 up to 10. Ano ho? 1 Peter chapter 2 verse 9. And let me read it. But ye are a chosen generation. Siguro alam niyo na ho kung saan tayo iikot ngayong gabi o ngayon po sa ating pag-aaral. Ye are a chosen generation, a royal priesthood, a holy nation, a peculiar people, that ye should show forth the praises of him who hath called you out of darkness into his marvelous light, which in time past were not a people, but are now the people of God, which had not obtained mercy, but now have obtained mercy. O pagpalain ng Diyos o pagkabasa ng kanyang salita. At mga kapatid, kagaya ng ating napag-aralan nung nakaraan sa ating How to Study the Bible, isang magandang bigyang pansin ay ang konteksto. At isa sa mga magandang i-consider o dapat na i-consider na konteksto nito, ang sumulat nito ay walang iba kung hindi si Pedro. At isa sa mga ginagawa ni Pedro dito, at least ay 1, 2, 3, 4, 5, at least 6 to 7 verses sa Old Testament ang kinuha ni Pedro at pinagsama-sama niya at na masusumpungan natin yung mga sinabi dito sa verses 9 and 10. So, isang magandang bigyan pansin ay yung konteksto nito doon sa lumang tipan na kung saan ito ay sinabi. At titignan natin huyaan mamaya. Pero kagaya ho nung sinabi ko ho, meron tayong bibigyang pansin. Isang particular, actually ay hindi siya yung verse, kung hindi doon lang sa verse, yung sinabing ye are a chosen generation. At isa ho, kagaya nung sinabi ko ho, if you caught it last Sunday, isang controversial na salita na kung nais mo daw magtalo o mag-away ang mga Kristiyano, i-brought up mo daw ang dalawang paksa, politika at eleksyon. Brother Paul, isa lang yun. No. Politika, that is politics. Election, that is biblical election, yung paghirang or pagpili ng Diyos. At higit sa malamang daw ay mauuwi ito sa ilang mga pagdedebate kung anong ibilib na lang kung magkaisa sila sa pananaw. Nevertheless, marami hong mga Kristiyano na may mali na pananaw. Kagaya ko ho dati, na ituro sa akin ay ngayon kinukonsider ko na hindi wastong pagkakaunawa dito ho sa ating binabanggit na pagpili ng Panginoon. So, paniwanag lang ho natin. Ginawa natin yung word study last Sunday, yung word na generation, ng genos in Greek. It means race, nation, or people. So, yung generation na hindi pumapatungkol sa henerasyon, that is this generation which is around 40 years, o that's para bang generation X, generation na baby bloomer, hindi yung generation na yon ang tinutukoy, kung hindi the people, the group of people. So you are a chosen people. Yun ang tinutukoy ho ng verse na ito. At kagaya ng sinabi na natin last Sunday, lahat ng halos nandito sa verse 9 and 10 was primarily pertaining to or said pertaining to Israel doon sa lumang tipan, at dito in-apply sa mga mananampalataya sa bagong tipan. Now, niliwanag natin, hindi ibig sabihin niya na sinupercede ng church ang Israel. Maliwanag sa Romans chapter 10, tutuparin ng Diyos ang kanyang mga pangako sa lahi ni Abraham. So, may ididil pa rin ng Diyos itong kanyang piniling bayan. Pero sa atin hong mga Kristiyano, saan in-apply ito ni Apostol Pedro, gusto kong maunawaan natin ang patungkol sa pagpili ng Diyos. At marami hong mga tao nakikita ito bilang isang napakalalim na paksa. Iba't iba ang reaksyon ng mga tao dito. Una, sasabihin natin, napakalalim na paksa, wag na lang nating pag-aralan, basta magmahalan na lang tayo.
yun ho ay delikadong approach dahil alam natin na tayo inuutusan ng Diyos na mag-aral ng Kanyang salita. At hindi ito isang paksa na nakatago sa ilalim ng Biblia, kung maalala niyo sa 1 Peter chapter 1 verse 2. On the second verse ng 1 Peter, ang kausap ni Pedro ay maraming mga Kristiyanong nagsikalat. Ang sabi niya, 1 Peter 1:2, elect according to the foreknowledge of God. So this truth, this teaching about election ay hindi isang bagay na itinatago, inilalagay na lang sa huli, naka-reserve para sa mga Kristiyanong may malalaking utak. No. Ito ay isinasabi sa mga Kristiyano sa pangkalahatan. Halimbawa pa sa Ephesians chapter 1. Buksan po natin sa Ephesians chapter 1. At ang inaano lang po natin ay yung kaisipan na malalim yan para sa mga nag-aaral lang yan sa Bible school. Well, no. Magandang maunawaan ito ng lahat ng mga mananampalataya. Ang sabi ho ni Pablo sa sa Ephesians chapter 1, simulan natin sa verse 3. Blessed, again, chapter 1, nasa pambungad pa lamang, verse 3. Blessed be the God and Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath what? Chosen us in Him. So, muli mga kapatid, itong sinasabi ng iba, para lang yan sa mga, alam mo yun, aaral, para lang yan sa mga matatalinong Kristiyano. No. In the very forefront, in the very greeting ng mga apostol, sinasabi nila agad itong katotohanan ito sa mga mananampalataya. Elect, chosen. Pero let me ask you mga kapatid, sa ating mga, alimbawa, 5 years ka ng Kristiyano, 10 years ka ng Kristiyano, sa mga typical na Baptist churches, how many times do we hear those words? Elect, chosen, hinirang, pinili. Almost walang pagkakataon na ito'y tinutukoy, sinasabi. At alam niyo ho, mas madalas pang tinawag ang mga Kristiyano sa bagong tipan na elect kaysa tinawag silang Christian. Actually, sa bagong tipan, minsan lang silang tinawag na Christian, and they were called Christians first in Antioch. One time. Pero many times, they are called the elect. Elect. Mga pinili. Pero again, itong bagay na ito ay iniiwasan. At yun namang iba, ang sinasabi ay kaysa magkahati-hati tayo, magmahala na lang tayo dahil ang doktrina daw ay naghahati. Yes, hinahati ng doktrina ang tama mula sa mali. Ano ho? At nais ko lang hong sabihin, magkaiba man tayo. Ganyan ho. Magkaiba man tayo dito ho sa paniniwala patungkol sa election, hindi ibig sabihin hindi ka na Kristiyano or ako hindi Kristiyano. At dahil meron mga taong sumusobra, election is not the gospel. The power of God unto salvation is the gospel. If a person truly believes the gospel, hindi niya man makuha ito patungkol sa election, siya'y anak pa rin ng Diyos. Pero I believe, medyo malaki ang nawawala sa kanyang biyaya ng Panginoon sa pagkaalam ng kaligtasan, dakilang kaligtasan na ginawa ng Diyos, kung hindi niya bibigyang pansin itong paghirang ng Panginoon. So muli ho ay nahandoon ang great misunderstanding patungkol sa doktrina ng pagpili ng Panginoon. The usual reasoning, sinabi na ho natin, at ang madalas hong sinasabi ng mga tao, yung election basta foreknowledge lang yan. Naalala ko ho, nung na-encounter ko ito sa Bible school, siguro 2nd year or 3rd year ako sa Bible school, ito'y umano sa isip ko at nag-text ako sa isang pastor na kaibigan ko at ginagalang ko, tinext ko sa kanya yung talata. Ang simpleng reply niya sa akin, foreknowledge lang yan. Foreknowledge lang yan. Sige, sinasabi niya, foreknowledge lang daw yan. Hindi foreknowledge. At ano yung sinasabing foreknowledge na yon? Well, again, balik tayo sa 1 Peter chapter 1. 1 Peter chapter 1, verse number 2.
Again, sa mga ngayon pa lang ho tumututok, ang pinag-uusapan ho natin ay yung chosen generation. Ibig sabihin, chosen people, mga piniling tao ng Diyos, at yun ay pinapatungkulan ni Pedro sa ating mga Kristiyano. Tayo yung mga piniling tao, hindi pinilit. Yung iba pinilit lang mag-pray, pero tayo ay pinili, ang mga Kristiyano ay piniling tao ng Diyos para sa kanyang sarili. At ano ang basihan? Actually, ang medyo sa sentro ang ating pag-uusap ngayong gabi sa ano bang basihan ng Diyos ng pagpili na ito? Saan ba ito nakatungtong? Saan ba ito nakabase ang pagpili? Halimbawa, pupunta ka sa Jollibee, pipili ka ng pagkain, may basihan yun. Uhaw ka ba? Gutom ka ba? Medyo gutom ka ba? O gutom na gutom ka ba? Anong type mo? Chicken? Burger? Meron kang basihan ng pagpili. So, saan ba nakabase ang pagpili ng Diyos? At ang pinaka-usual na may encounter natin na kadalasang sinasabi, ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang foreknowledge. At yun ay sinasabi, at dalawang talata ang madalas pinupuntahan. Una ay sa 1 Peter chapter 1 verse 2. Binasa natin kanina, and let us read it again. 1 Peter 1:2. Ang unang sabi, elect according to, sa Tagalog, pinili sang-ayon sa. Yan. Elect, or, well, hindi naman yung ibinoto, itinadhana, elect, pinili, sang-ayon sa, according to. Saan daw nakabase? According to the foreknowledge of God the Father. So, nandoon, sang-ayon ang pagpili daw ng Diyos, ang pag-elect daw ng Panginoon ay nakabase sa foreknowledge. Isa pang talata na madalas pinupuntahan ay sa Romans chapter 8. If you would like to open your Bibles, please. So, magiging Bible study tayo ngayon at iikot itong ating pag-aaral patungkol dito sa pagpili ng Panginoon. At ang gusto nating tingnan ay ano pa talaga sinasabi na saan ba ito nakabase? Saan ba nakatungtong? Saan ba nakabase ang pagpili ng Panginoon? So, Romans chapter 8, tignan mo natin. Romans chapter 8, verse number 28. Familiar na verse sa marami. Romans 8, verse 28. Ano po ang sabi? And we know that all things work together for good to them that love God, to them who are the called according to His purpose. For whom, so again, sino yung whom? Those are the called. Sino yung the called? Those are to whom will all things work together for good. Those are the believers, mga Kristiyano. So itong mga Kristiyano daw, verse 29, for whom He did foreknew, He did also predestinate. Sapagkat ayon sa mga nang una pa'y kanyang nakilala, ay itinalaga naman niya na maging katulad ng larawan ng kanyang anak. So, bago daw italaga, ano yung pa yung isang word? Predestinate, predestination. Again, destination ay pupuntahan. Predestination, inilaan na kung saan pupunta. Itinakda na. Ang basihan daw ng pagtatakda ng Diyos o paghirang, pagpili ng Panginoon, ito daw ay nakabase sa foreknew. God foreknew, or the foreknowledge of God. Itong madalas na reasoning. At titignan pa nila yung Greek ng foreknowledge. Ang Greek ng foreknowledge is prognosis. At galing yun sa dalawang word. Una, yung tignan na lang sa English, yung word na for, F-O-R-E, ibig sabihin is before, bago pa. Knowledge is knowledge, kaalaman. So, bago pa, alam na. Or, knowledge of what will happen. Alam niya kung ano ang mangyayari. Or knowledge beforehand. Kaalaman bago pa. At sasabihin ng mga nagtuturo, kadalasan, base dito sa dalawang verses na ito ang nangyari. Paano ba yung mga version? God knows before, He knows the future, and that is the basis of His election. That is, yun yung yun yung madalas na maririnig sa mga pulpito na tinuturo. Ganun nila pinapaliwanag. Alam ng Diyos ang mangyayari sa hinaharap
At base sa kaalaman niya, his foreknowledge, sa mangyayari, doon nakabase ang kanyang pagpili. Now, take note, walang sinabi sa dalawang verses kung ano yung kanyang nalaman. Tama? Actually, may mali agad sapagkat ang sabi sa 1 Peter chapter sa Romans chapter 8 verse 29, for whom he did foreknew. So, what God foreknew is not what will happen, but the person. Ang pinornew ng Panginoon ay yung person, not the event. So, again, that's a long explanation. So, I hope na nakuha niyo po yun. So, these are the variations. Una, nakita ng Diyos. Ayan, narinig ko yan mismo sa mga nagtuturo. Nakita ng Diyos sa hinaharap na nakita ng Diyos sa tila baga ang Diyos may teleskopyo ng future at hinilip niya, nakita niya yung mangyayari. And narinig ko mismo ito mula sa isang pastor. Nakita ng Diyos na pipiliin mo siya. Nakita ng Diyos, that is nalaman ng Diyos kasi nakita niya na nakita ng Diyos na sasampalataya ka kay Jesus at base doon sa pagkaalam niya na yun, pinili ka niya. Therefore, ito ang buod. Ang pagpili ng Diyos ay nakatungtong, nakadepende sa nakita niyang gagawing pagpili ng tao. So, simply put, God's choice is based on ang pagpili ng banal na Diyos ay nakabase sa pagpiling gagawin ng makasalanang tao. Ang pundasyon, sang-ayon ho sa, hindi na sasabihin ng ganito, pero ito yung katotohanan. Ang pundasyon ng pagpili ng banal na Diyos ay ang desisyon na gagawin ng makasalanang tao. Yun ho. Yun yung basis ng pagpili ng Diyos na madalas ipinapaliwanag, narinig ko mismo mula sa ilang mga tagapagturo, ilang mga pastor na nakasama ko dati. Yung iba ang sinasabi pa, yun nga, ang Diyos tumingin sa hinaharap as if nag-acquire siya ng information. Well, ang tao ganun. Tama ba? Kung bibili ka ng sasakyan, mag-a-acquire ka muna ng information para gumawa ka ng desisyon kung aling sasakyan ang pipiliin mo para bilhin. Pero hindi kailangan ng Diyos mag-acquire ng information. Why? Because He is omniscient. Alam niya ang lahat ng bagay. So, muli, ang pinaka-crux, ang pinaka-problema ho kasi mga kapatid, kaya ipinipilit itong ganitong view. Ang pinaka-crux ng whole matter is the free will of man. The free will of man. Ang Diyos daw, nagbigay sa tao ng free will, kalayaang magdesisyon at gagalangin daw ng Diyos ang kalayaan ng taong magdesisyon anuman ang mangyari. So, ibabase ng Diyos ang lahat ng bagay sa malayang desisyon ng tao. Which is, titignan natin mamaya kung ito ba ay totoo. So, nakita ho na natin siguro yung ilang mga problema. Let me just name maybe 2 or 3 problems sa view na ito. Una, ang doktrinang ito, that is, ang doktrina nagsasabing ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang impormasyon o nakita na gagawing pagpili ng tao ay nakabase sa isang salita, foreknowledge. Ngunit walang malinaw na talata. Ano ibig sabihin no, Brother Paul? Walang malinaw na passage sa Biblia nagsasabing tinignan ng Diyos at nakita ng Diyos ang hinaharap na sasampalataya si A kaya pinili ng Diyos si A. No. Wala hong passage na ganoon. Lahat ng yon isiniksik nila doon sa isang
salitang foreknowledge. Knowledge beforehand. At yun yung meaning nila ng word na foreknowledge, to sa prognosis, knowledge beforehand. So again, that is arguing from implication. Ano ho? Implied. Ini-imply nila na ito ang ibig sabihin. Ngunit walang explicit na talata, passage sa Bible na nagtuturo nito. Again, that is just an implication. Pangalawa, kung ninyo nakuha yung ating sinabi kanina sa Romans chapter 8 verse 29, for whom He did foreknew. Ang finornew ng Panginoon ay hindi yung impormasyon. The pronoun should be what He foreknew. No, whom, yung talagang tao, particular. And guess what? Pakinggan niyo mga kapatid. For whom He did foreknew, He did also predestinate. Listen, ang ibig sabihin ng verse na yon, all that God foreknew, God predestinated. Pakinggan niyo ho, balikan natin. Mag-aral tayo. Alam ko medyo masakit sa ulo. Romans 8 verse 29. Connecta natin. Romans 8:29, itong sabi, for whom He did foreknew, He also did predestinate. Pakinggan niyo ho. Lahat ng finornew, lahat sila predestinate. Anong problema doon, Brother Paul? Base doon sa view na sinasabi ng iba na inalam daw ng Diyos ang hinaharap. Itong unang tanong, inalam niya ang hinaharap ng mga partikular na tao o lahat ng tao? Alam ba niya lahat? Once sasabihin nila, and they will need to say yes, alam niya lahat. Hindi lang mga Kristiyano, kundi lahat ng tao. Pero hindi lahat ng tao pinili ng Diyos. So, again, makikita natin dito yung particularity nung foreknowing or foreknowledge ng Panginoon. So, again, yun ay problema para sa mga nagke-claim na ang basis ng election o pagpili ng Diyos is His foreknowledge, and ang ibig sabihin ng foreknowledge, God acquired information or tingnan ng Diyos ang hinaharap at base sa nakita niyang gagawin ng tao ay gumawa siya ng pagpili. Again, all of those are implied with no explicit verses or passages in the Bible. So, kung tatanungin ho natin mismo ang Biblia, ano bang basihan ng Diyos sa pagpili? Ano bang basihan ng Panginoon sa pagpili? Kung babalik tayo sa 1 Peter chapter 2, yung binasa natin, verse 9, a chosen generation, sinabi natin last Sunday, if you remember, ito ho, sinabi natin kanina, ang verse 9 and 10 ay base sa maraming mga talata sa lumang tipan. Pinuntahan natin yung ilan yan last Sunday, pero ang isa sa pinakapinagbasihan ni Pedro, ng Old Testament passage sa kanyang sinabi sa 1 Peter chapter 2 verse 9 ay mula sa Deuteronomy chapter 7 verse 6 hanggang 8. So makakatulong ho, tingin ko makakatulong sa atin na balikan natin yung kung saan kinuha yun ni Pedro at tignan natin kung paano sinaysay ito ni Moses, kung paano ito sinabi. So tignan natin ngayon sa Deuteronomy chapter 7. So let us compare. Deuteronomy chapter 7 verse 6. Again, this is pertaining to Israel. At alam ho natin, walang pagtatalo, piniling bayan ng Diyos ang bansang Israel. So, basahin natin. Deuteronomy chapter 7, verse 6. For thou art a holy people. Again, familiar? Yun yung sinasabi ni Pedro. Holy people unto the Lord thy God. The Lord thy God hath what? Chosen thee. You're a chosen people, a chosen nation. A chosen generation, chosen generation. Chosen thee to be a special, peculiar, holy nation, a special people unto himself, above all people that are upon the face of the earth. So, niliwanag, sinabi rito, Israel, you are a
chosen people. You are to be a peculiar, God's own people. People of His possession. Holy, special people. So again, sila ay pinili. Sila ay hinirang ng Panginoon. At meron pang sinabi dito. Ano ang sabi? Muli, ang sabi, God hath chosen you. Pagdating sa verse 7, read. The Lord did not set His what? Love upon you, nor choose you. Okay? Nakikita niyo yung pagpaparallel dito nung love and pagpili ng Panginoon? So the Lord did not set His love upon you, nor choose you, because ye were more in number than any people, for ye were the fewest of all people. So hindi daw inilagay ng Diyos ang pagmamahal sa inyo, hindi daw inilagay ng Diyos ang hindi daw kayo pinili ng Diyos dahil mas marami kayo kaysa sa iba. Simply put, ito, ang rason kaya kayo pinili ng Diyos ay hindi makikita sa inyo. Hindi dahil mas marami kayo, hindi dahil mas mahusay kayo, hindi dahil mas faithful kayo. Ang titigas nga ng ulo ng mga Hudyo. Ang rason ay wala sa inyo. Anong rason? Kung ang rason, again, this is very different. Ito, in a way, let me say it this way. Ito ay magiging weird para sa atin. Why? Kasi tuwing gagawa tayo ng desisyon, kumukuha tayo ng impormasyon dun sa ating mga choices. Halimbawa, again, pagbili ng sasakyan. Nalaman mo, ito walang aircon, ito may aircon. At base sa kanyang katangian na may aircon, gumawa ako ng desisyon. Nakabase doon. Ang sinasabi dito ni Moses, ang sinasabi ng Book of Deuteronomy, sinasabi ng Diyos dito patungkol sa Israel, ang pagpili niya sa Israel ay hindi nakabase sa kanila. Hindi dahil madami sila. Hindi dahil kung anong meron sila. Kundi saan nakabase? Ano ang pundasyon ng pagpili ng Diyos sa bansang Israel? Verse 8. But, because the Lord loved you. Hindi ka minahal ng Diyos, hindi ka pinili ng Diyos dahil mas marami ka kaysa sa iba. Actually, ikaw nga ay mas kokonti. Bakit ka pinili ng Diyos? Kasi minahal ka ng Diyos. Saan galing? Saan nakadepende ang paghirang ng Diyos? Galing sa kanyang sarili. The Lord loved you, and because He would keep the oath which He had sworn unto the fathers. Tutuparin niya yung kanyang ipinangako, yung covenant na binitawan niya. Hath the Lord brought thee out with a mighty hand and redeemed you out of the house of bondmen, from the hand of Pharaoh, king of Egypt. Again, that's always a picture of salvation. Nevertheless, ito ang punto. Minahal ka ng Diyos. Lord, anong nakita mo sa akin? Huwag ka tumingin sa sarili mo. Tumingin ka sa Diyos, at ang ginawa ng Diyos, minahal sila ng Panginoon. God has set His love upon them. Ang reason, wala sa kanila. Ito ang pinanggalingan na talata ni Peter. Nung sinabi niya sa mga Kristiyano sa Bagang Tipan, you are a chosen generation. Alam niya ang konteksto nito, ang pinanggalingan nung sinabi niya yun, ang basihan ng pagpili ng Diyos ay wala dun sa kanyang pinili, kung hindi nasa kanyang sarili, nasa Diyos mismo. So, ang unang pupuntuhin ko ito, base sa konteksto ng pinanggalingang talata nung sinabi ni Pedro, ang dahilan ng pagpili ng Diyos ay wala doon sa pipiliin niya o pinili niya, kung hindi nasa kanyang sarili. Yung isang view, yung sinabi natin kanina, inalam ng Diyos yung mangyayari at binase ng Diyos yung kanyang pagpili doon sa gagawin ng tao. So doon pa lamang makikita natin, hindi wawasto. Isa pa hong talata na magandang tignan ho natin
for the sake of time, lalaktawan natin yung ilang mga bagay na pwede ho nating sabihin pa. Romans chapter 9. Buksan po natin sa Romans chapter 9. Again, sa mga ngayon pa lamang ho, tumututok, ang ating binibigyang pansin ay yung yung sinabi ni Pedro na pinag-aralan natin last Sunday, you are a chosen generation. At ang discuss natin, what is the basis of God's choice? Ano ba ang basihan? Sapagkat again, ang madalas ipinapangaral, madalas tinuturo sa mga pulpito ngayon, ang basihan ng Diyos ay yung nakita niya o inalam niya na gagawin ng tao. Napipiliin ng tao ang Diyos, kaya sila pinili ng Diyos. So again, nakabase dun sa pagpili ng tao, hindi nakabase sa Diyos, yung pagpili niya. So una, nakita natin sa konteksto nung kinote na talata ho ni Pedro, ang basihan ng pagpili ng Diyos ay wala dun sa kanyang pinili, kung hindi sa kanyang sarili. Romans chapter 9, buksan po natin. Kailangan nating madaliin. Romans chapter 9, verse 8. Romans chapter 9, verse 8. Ito po ang sabi ng salita ng Panginoon. That is, they which are the children of Abraham, or of the flesh, these are not the children of God, but the children of the promise are counted for the seed. Anong tinutukoy dito? Yung seed ni Abraham. Sino ba talaga yung seed na yun? Si Ishmael ba o si Isaac ba? Ang nililinaw dito ay nakabase sa promise. Ano bang pinramise? Basta lang anak ni Abraham? Ang pangako ba ng Diyos? Basta nasa anak ni Abraham o nasa pangako ng Diyos? Ano ibig sabihin ng Brother Paul? Kasi may isa pang anak si Abraham, yung nauna, si Ishmael, sa pamamagitan ni Hagar. Pero merong pinangako ang Diyos, manganganak ang asawa mong si Sarah at nanganak si Isaac. So ang punto dito ni Pablo, ang basihan ay yung pangako ng Diyos. Yung pinili ng Diyos si Sarah na manganganak. Dinisisyonan ng Diyos, dinisenyo ng Diyos. Verse 9, tingnan natin. For this is the word of promise. At this time will I come, and Sarah will have a son. So, nilistate ni Pablo yung pangako ng Panginoon sa book of Genesis kay Abraham, manganganak ang asawa mong si Sarah. So, Ishmael is out. Hindi si Ishmael ang tagapagmana, kung hindi si Isaac. Verse 10. And not only this, hindi lang yun. Hindi lang yun ang basihan. Ang sabi ni Pablo ito, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac. So, ang anak ni Abraham ay si Isaac, at si Isaac nagkaasawa si Rebecca, at ang anak ni Rebecca ay kambal, si Esau and si Jacob. Sino ang panganay? Si Esau. And by the right of the firstborn, ang mas preferred, dapat, normally, ay ang firstborn. Pero alam natin, sa kwento sa Genesis, ang pinili ng Diyos ay si Jacob. Ano po ang sabi? Not only this, but when Rebecca also had conceived by one, even by our father Isaac. Laktawan lang natin, basahin lang natin yung verse 12. It was said unto her, the elder shall serve the younger. So, mas preferred yung younger. I can still recall, hindi lang isa, hindi lang dalawa, hindi lang 3 beses kong napakinggan sa mga pangangaral sa mga pulpito na kaya daw pinili ng Diyos si Jacob kasi nakita daw ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau. And even sa Sunday school ng mga bata, sinasabi yan ng ilang mga teachers na kaya daw pinili ng Diyos si Jacob kasi nakita ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau, ite-trade lang ni Esau yung kanyang birthright. So dahil nakita ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau, pinili niya si Jacob. Teka muna, hindi ba nakita ng Diyos na magsisinungaling si Jacob ng maraming beses? so muli mga kapatid, well, kaya ko didinan yun sapagkat merong sinabi si Pablo sa verse number 11. Ito ho yun. Again, nakikita niyo sa inyong connection. Nakita ng Diyos na babaliwalain lang ni Esau yung kanyang birthright, kaya pinili niya. Again, nakabase pa rin daw sa nakita niyang gagawin ng tao. Magiging consistent sila sa ganon. Pero malinaw na sinabi ng salita ng Diyos sa verse 11, for the children being not yet born,
neither having done any good or evil. Hindi pa daw pinapanganak, wala pa daw ginagawa. So, nilinaw ng salita ng Diyos, hindi nakabase sa kanilang ginagawa, gagawin. Hindi nakabase kay Esau or kay Jacob. Kasi parehong palpak yung dalawa. Saan nakabase? Verse 11. For the children being not yet born, neither having done any good or evil, that the purpose of God according to election might stand, not of works, but of him that calleth. Hindi daw sa gawa, kundi sa kanya na tumatawag. Saan nakabase? Nakabase sa kanya. So dito ho, between Jacob and Esau, ang pag-prefer, ang pagpili ng Diyos kay Esau ay hindi nakabase sa gagawin ni Jacob o sa gagawin ni ang pag-prefer or pagpili ng Diyos kay Jacob, mali nasa ko una, ay hindi nakabase sa nakita niyang gagawin ni Esau o ni Jacob. Actually, pag doon niya binase, wala siyang pipiliin. Kasi nga, ilang ulit magsisinungaling si Jacob. Lulukohin nila ang kanilang sariling ama. Magkakuntsaba yung mag-ina para makuha yung blessing. Hindi ba nakita ng Diyos yun? Hindi ba kinonsidera ng Diyos yun? Bakit niya pinili si Jacob? So, malinaw sa Bible, ang basihan ng pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa tao, sa gawa ng tao, kundi sa kanya na tumawag. Tuloy natin yung basa. It was said unto her, the elder shall serve the younger. As it is written, Jacob have I loved, but Esau have I hated. So, ang pinili ng Diyos ay si Jacob. At sasabihin na, ba't Brother Paul? Parang unfair naman yata. Pipili ang Diyos, parang unfair naman yata. Actually, inassume ni Pablo na may re-react na gano'n. Unfair naman. Sabi ni Pablo, tuloy natin yung basa. Verse number 14. What shall we say then? Is there unrighteousness with God? Actually, yung iba, yun ang sinasabi. Unfair naman. Pag ang Diyos ang pumili, unfair naman. Pag di niya kinonsider yung Diyos, unfair naman. Naalala ko yung sinabi ni John MacArthur, pagdating sa kaligtasan, huwag mong hihingin ang fair. Ano yung fair? Patas. Kasi pag ang Diyos naging patas sa atin, sa impyerno tayong lahat pupunta dahil yun ang matuwid, yun ang patas. Ang gusto mo pagdating sa kaligtasan, biyaya. Huwag mo hihingin ng patas pagdating sa kaligtasan dahil pupulutin, magkikita-kita tayo sa impyerno. Biyaya. So dito ang sabi ng salita ng Panginoon, what shall we say then? Is there unrighteousness with God? God forbid. Huwag nating sasabihin yun. Anong sabi niya? Verse 15, For he said unto Moses, I will have mercy on whom I will have mercy, and I will have compassion on whom I will have compassion. Ano sabi ng Diyos kay Moses? Mahahabag ako kung kanino ako mahahabag. Maaawa ako kung kanino ako maaawa. Bibigay ako ng example, mga kapatid. Merong 10 tao na nasa death row. Death row. Lahat sila kriminal, lahat sila ay gumawa ng paglabag sa batas na karapat-dapat sa bitay. So, death row. At sabay-sabay silang bibitayin. Okay? Sabihin natin, firing squad, yung firing squad. Sabay-sabay. At the last minute, nag-ring ang kulay pulang telepono. Napapanood niya sa pelikula. At ang sabi ng presidente, si number 2, si number 3, si number 7, at 10, ay pinapatawad ko. Presidential pardon. Unfair ba yung presidente? Bakit yun lang 4 ang pinili niya?
Ba't yun lang 4 ang iniligtas niya mula doon sa parusa? Unfair ba siya doon sa 6 na iniwan niya? No. Karapat dapat lang bitayin. Pero nahabag siya doon sa 4. Maaaring yung presidente, tingnan yung record, at base doon sa record, pumili siya. Pero pagdating sa salita ng Diyos, salamat sa Panginoon, hindi siya bumase sa record natin, mga kapatid. Magkakaisa siguro tayo. Kung babase ang Diyos sa record natin, pipiliin ba tayo ng Diyos? Alam ko, sa aking sarili, kung babase ang Diyos sa record ko, no. Hindi ako pipili. Neither are you. Hindi rin kayo. Biyaya lang po talaga, mga kapatid. Biyaya lang talaga ng Diyos. Pumili ang Panginoon. I will have mercy on whom I will have mercy. Maaawa ako kung kanino ako maaawa. So, muli mga kapatid, ang basihan ng pagpili ng Diyos, hindi sa atin, kung hindi sa Kanyang sarili. Well, hayaan niyo mag-overtime ako. Minsan lang ako mag-overtime dito ko sa ating time in the Word. Verse 16. Tuloy natin sa verse 16. So then, it is not of him that willeth, nor of him that runneth, but of God that showeth mercy. Again. Kanina, yung paniniwalang kabila ay implications nung isang salitang foreknowledge. Ito ho ay mga explicit statements ng Bible. At alam ko, kagaya ng personal kong karanasan, sa simula, hindi to komportable. Teka muna, Brother Paul. Nasanay kasi tayo na tayo ang may control. Choice natin, pili ko. Pero pinapakita ng Diyos dito, inaalis niya sa kamay na, no, hindi ikaw ang may control. Ang Diyos. Ang sinasabi, ako ang may hawak ng lahat ng ito. Bakit ka ligtas ngayon? Hindi dahil pinili mo ko, dahil nahabag ako sa iyo. Kinahabagan lang kita. Yun ang sinasabi ng Bible. Hindi dahil may nakita siya sa akin. Hindi nahabag siya sa akin. Siguro ho, isang talata na lang. Tingnan natin kung itutuloy natin to next time. Sa Ephesians chapter 1. Again, another explicit verse. Ephesians chapter 1. At dito tayo matatapos. Ephesians chapter 1. Verse number 3. Nasa atin kanina. Ephesians chapter 1. Pasensya na ho. Bigyan na lang 5 minutes. Verse 3. Ano pong sabi? Blessed be the God and the Father of our Lord Jesus Christ, who hath blessed us with all spiritual blessings in heavenly places in Christ, according as He hath chosen us in Him. So, pinili niya tayo sa Kanyang sarili. Kailan daw? Before the foundation of the world, that we should be holy and without blame before Him in love. So, how will we be holy and without blame? Not by our works. That's by the imputed righteousness of Christ. Verse number 5. Having predestinated us unto the adoption of children. Oh, ganda ng pininta. Adoption. Pag-ampon. Question, mga kapatid. Pag-aampon, sino ang pipili? Yung aampon o yung aampunin? At dito, sa pag-ampon sa atin ng Diyos, siya ang pumili. Having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ to Himself. Saan nakabase? Balikan natin yung example, pag-ampon. Maaaring halimbawa lang, aampon kami ni Sister John. Halimbawa lang, merong 7 bata. At tingnan namin, sino ba yung dito, sino ba yung... Maaaring titingnan namin yung bata at base dun sa mga katangian ng mga bata, gagawa kami ng desisyon. Pero ang malinaw na paulit-ulit na sinasabi ng Bible, no. Hindi tumingin ang Diyos sa inyo. Nagdesisyon siya sa Kanyang sarili kung sino mamahalin niya. Hindi nakabase yung desisyon niya dun sa Kanyang pinili. Malinaw dito, ang sabi niya sa verse 7,
verse 5, having predestinated us unto the adoption of children by Jesus Christ, according, saan daw? To the good pleasure of His will. Sang-ayon sa mabuting niyang kalooban. Hindi ito masamang kalooban. Ito'y mabuting kalooban. Ang pagpili, ang pagtatalaga ng Diyos ay base sa mabuting niyang kalooban. Kaya mag-ingat tayo kung sasama ang loob natin. Ingat tayo, sabi nga ni Pablo, is there unrighteousness of God? God forbid, wag nating sasabihin na unfair ang Diyos kung gano'n. Maaring sa reasoning natin ay gano'n dahil sanay nga tayo sa ating sariling pagpili. Pero hindi gano'n ang paghirang ng Panginoon. Anong sabi sa verse, ito gusto ko makita nun, sa verse 6. Bakit daw? To the praise of the glory of His grace, wherein He hath made us accepted in the beloved. So this God's choosing us before the foundation of the world, God predestinating us according to the good pleasure of His will, saan daw patungo? To the praise of the glory of His grace. Grace. Yun na. Mga kapatid, kaya ako passionate sa bagay na ito because salvation is by grace. Not just salvation. God's election and choosing. Ang paghirang, ang pagtatalaga, ang pagpili ng Diyos is also by grace. Ano ibig sabihin ng grace? Unmerited favor. Ang grace ay hindi nakatingin at hindi hinahanap yung rason dun sa pagbibigyan. Ang grace ay manggagaling mismo doon sa magbibigay sa Diyos. At yun ang basihan ng pagpili ng Panginoon. Tingnan nyo, saan lulutang, saan magiging matingkad ang biyaya ng Diyos? Doon sa inalam niya muna, sino ba pipili sa akin? Siya, pipili niya siya. Piliin ko sila. Grace ba yun? Nasaan ang grace doon? Wala. That's merited. Nakabase sa gagawin nila. Pero, again, that's implied. Pero sa clear statements ng Bible, lahat ito hindi karapat-dapat. Pero mamahalin ko. Pipiliin ko. That is grace. That is grace. So muli mga kapatid, binigyan natin ng pansin ito sapagkat, alam ko ho, 3-4 years ago, nagkaroon na tayo ng pag-aaral sa church tungkol ho sa election. Pero marami na hong dumating sa church, marami ng mga bago sa church, at maaaring ito'y bago sa inyong pakinig. At again, iba-iba ang tinuturo ng mga churches patungkol. At sad to say, ang mas namamayani, ang mas madalas yung maririnig sa mga pulpito ay yung implication, yung foreknowledge, nakita ng Diyos yung sa inaharap. And that robs God of His glory. That covers yung grace ng Panginoon sa pagpili. Again, hindi natin sinasabi at mag-ingat tayo na hatulan na hindi sila Kristiyano. Paniniwala at salvation is by grace. Yun nga lang, merong different na paniniwala sa election. At hindi mo kailangan matumpakan ng election para maligtas. Ang kailangan mo maunawaan at sampalatayanan para maligtas ay ang ebanghelyo. And good godly men disagreed on this. Pero I hope sa biyaya ng Diyos with explicit scriptures ay nakita ko natin na ang pagpili ng Diyos ay hindi nakabase sa atin. So nakita niyang gagawin natin, muli ang pagpili ng Diyos ay nakabase sa kanyang sarili. Biyaya niya. Minahal niya tayo. He set His love on us. And again, dakila. Nawa ito'y maghamon sa atin, mas lalo tayong mamangha sa pagmamahal ng Panginoon. Mas lalo tayong manggilalas sa pag-ibig niya, sa pagpili niya sa atin. Sabi nga isang kanta, why have you chosen me of the millions your child to be? Oh, bakit? Actually, wag mong titignan, hahanapin yung rason sa iyong sarili. Will not be grace. Titingin ka sa Panginoon. At ang pinaka marapat na response is not to rebel, but to fall down and worship. At sabi nga ni Pablo sa verse 6 ng Ephesians chapter 1, to the praise of the glory of His grace.
ang tamang reaksyon na ito. Praise Him. Praise Him for His grace. Na kasama ka, kung ikaw ay Kristiyano, kasama ka sa mga pinili niya. Let's pray. Panginoon naming Diyos, aming Ama sa langit, salamat po sa iyong mga salita. Mga ito po ay naging gabay, naging liwanag, tama sa aming pong mga kaisipan. Lord, maaaring meron nandito ngayon nakikinig, nag-i-struggle patungkol sa doktrinang ito. Lord, I pray that let him or her be guided by your word. Bigyan mo siya ng liwanag. Tulungan mo po, ingatan mo po, O Diyos. Nawa, Panginoon, ilayo mo rin kami sa kayabangan. Lagi mong paalala sa amin na nahabag ka lamang sa amin. Hindi kami mas mataas, hindi kami mas mahalaga, hindi kami mas mabuti, kundi nahabag ka lamang sa amin. Salamat po, O Diyos. Salamat po at pinili mo kami bago pa itatagan sa libutan. Salamat po at hindi mo binase sa aming mga gawa sapagkat alam namin masusumpungan mo kaming kulang. Salamat. Pinili mo kami para sa iyong sarili. Pinili mo kami para maligtas. Nawa, Panginoon, ito'y lalo magtulak sa amin sa pagmamahal sa iyo, sa pagpupuri sa iyo, sa paglilingkod sa iyo, sa seryosong pamumuhay para sa iyong kalwalhatian. Dalangin namin itong lahat sa pangalan ng aming Panginoon Hesus Kristo. Amen. Hindi mga kapatid, maraming salamat po. Pasensya ho, medyo nag-overtime tayo. And I pray and hope next Friday, 6 p.m. ay magkasama-sama tayo ulit sa ating time in the Word. And we will be going back to Psalm 23. I love you all. I miss you all. Ingat po tayong lahat. God bless po.